Akala natin madaling makita ang katangahan. Yung malakas magsalita, mali-mali, nagmamagaling. Pero hindi yan ang delikado. Ang totoo ayon kay Dietrich Bonhoeffer, isang German philosopher at pastor, ang mas nakakatakot ay ang matatalinong tao na tumigil sa pag-iisip. Yung doktor na basta-basta nagsishare ng maling health tips. O yung guro na mas nagkakalat ng takot kaysa ng katotohanan. Yung mamamayan na akala mo tama, basta malakas ang boses. Tinawag ni Bonhoeffer itong kapangyarihan ng katangahan. At para sa kanya, mas nakakatakot ito kaysa sa mismong kasamaan. Kasi ang masama, alam niyang masama siya. Pero ang taong tanga, akala niya siya ang tama. Ang kinatatakutan ni Bonhoeffer ay isang sistema na rini-reward ang kababawan at pinaparusahan ang lalim ng pag-iisip. Nakita niyang bumigay ang mga propesor, pari at leader. Hindi dahil na brainwash sila, kundi dahil masyado ng delikado, nakakapagod at nakakalungkot ang mag-isip. Sound familiar? Sa bansa po natin, ang pananahimik parang kasalanan. Kapag gusto mo ng nuance, balimbing ka agad. Kapag ayaw mong makisawsaw, mahina o walang pakialam to. Pero sabi ni Marcus Aurelius, ang layunin ng buhay ay hindi mapabilang sa karamihan, kundi para hindi malunod sa kabaliwan ng karamihan. Nabubuhay po tayo na ngayon sa tinatawag na emosyonal na ekonomiya. Kumikita ang social media kapag huminto tayong mag-isip at nagsimula tayong mag-react.